Nasa isang puno ang ating bida na si Sergey. Meron itong masayang pamilya kasama ang kanyang nanay at kapatid. Nagyabang ito sa kanyang nanay at kuya na naakyat niya ang isa sa pinakamataas na puno. Maya-maya napansin ng nanay niya na may paparating na fighter jet mula Germany. Pinatago sila ng nanay nila pero hindi sumunod si Sergey. Bagkus niyabang niya na kaya niya itong patamaan ng tirador. Natamaan niya nga ito at sumabog ang jet. Tuwang-tuwa ang bata ngunit pagtingin niya sa baba ay wala na ang kanyang nanay at kuya. Dito na siya nagising at narinig ang malakas na katok mula sa pintuan. Kapitbahay niya ito na nagpapanik. Laking pasasalamat nito na walang nangyari sa bata. Pero ibinalita nito kay Sergey na patay na ang nanay at kuya niya. Hindi masyadong inintindi ng bata ang sinabi ng babae. Pati hintayin na lang daw niya ang kanyang nanay. Sinabi ng babae na paparating na ang Germans at kailangan ni Sergey tumakas para makaiwas sa mga ito. Makikita na nasa labas na ang ilan sa mga sundalo. Pinadaan niya ang bata sa bintana. Susunod sana siya ngunit binaril siya nang makita siya ng mga ito. Tumakbo si Sergey nang mabilis habang nasusunog ang kanilang bahay sa kanyang likuran. Sinubukan pa niyang tawagin ang nanay niya pero wala nang nakakarinig sa kanya ni isa. Hindi ito tumigil sa pagtakbo hanggang sa makarating ito sa gitna ng kakahuyan. 6 na taon pa lang si Sergey kaya naman umiyak ito at tinawag ang kanyang nanay nang makaramdam siya ng takot. Kinaumagahan ay nakita natin itong umiinom ng tubig sa ilog nang may dumaan ng mga Germans. Alam niya na mga kaaway ito, kaya naman dali-dali siyang naghanap ng matataguan. Isang ahas pa ang gumapang malapit sa kanya pero hindi ito nagpadala sa takot at nanatiling tahimik. Mas takot siya sa mga sundalo kaya nandito ang atensyon niya. Kumain pa ng dalian ang mga sundalo sa tabing ilog. Gutom na rin si Sergey dahil kahapon pa siya hindi kumakain, kaya naman nilantakan niya ang mga natira nito. 2 araw ang lumipas. Pagod na ito sa kalalakad at walang malinaw na pupuntahan. Bumibigay na rin ang mga paa nito pero hindi pa rin siya humihinto sa paglalakad. Kumakain na lang ito ng kahit na anong prutas na makita niya. Biglang may sumabog malapit kay Sergey. Nagulat ang bata. Nahilaw ito at pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanyang likuran. Pero hindi siya nagpadala sa takot. Nagpanggap itong meron siyang hawak na baril kahit na isa lamang itong sanga ng puno na gamit niyang tungkod. Nakapaglakad pa ito saglit at bigla na lang nawala ng malay. Habang tulog ay may nakakita sa kanyang mga sundalo. Napunta tayo sa base ng Russians at nakita natin ang kanilang commander. Maya-maya ay may dumating na mga sundalo at dala ng mga ito si Sergey. Pinaliwanag ng mga sundalo na hindi sila kalaban. At nang makuha na ang loob ng bata ay nagpakilala ito sa kanila. Kinamayan pa nga niya ang commander na ikinatuwa nila kaya madaling nahulog ang loob ng mga ito sa bata. Gutom at uhaw si Sergey kaya mabilis niyang tinanggap ang alok ng mga sundalo. Kinaumagahan ay nakilala natin si Katya. Isa ito sa mga nurse sa base nila at ito ang tumitingin sa estado ng kalusugan ni Sergey. Mabilis na nanumbalik ang lakas ng bata at madali niyang nakagaanan ng loob ito. Gusto pa ni Sergey na gumuhit ang nurse ng tangke sa mga sugat niya. Kahit yung ibang mga sugatan ay natutuwa rin sa bata habang kausap nila ito. Binisita siya ng commander para kamustahin. Natuwa naman ang bata sa badge at baril ng commander at naikwento niya na gusto niya maging sundalo. Lahat ng tanong ni Sergey ay sinasagot ng commander at pinahawak pa niya ang kanyang baril matapos tanggalin ang mga bala. Nabanggit ng commander kay Katya na gusto niya dalhin ang bata sa bahay ampunan dahil hindi siya nararapat dito. Kahit na ang gusto ni Katya ay manatili ang bata sa batalyon nila dahil napapataas nito ang moral ng mga sundalo. Madalas may bumisita kay Sergey. Binibigyan siya ng mga makakain at mga bagay na pwede niyang mapaglaruan. Meron din isang sundalo na humiling sa commander kung pwedeng manatili na lang ang bata kasama nila. Marami na kasi sa kanila ang napalapit ang loob kay Sergey at parang anak-anakan na ang turing nila sa bata. Pero hindi pa rin pumayag ang commander dahil masyadong delikado ang sitwasyon nila para manatili ang bata. At para sa kaligtasan niya ay dapat nilang maipadala ito sa ampunan ora mismo. Kinabukasan ay umatake ang mga kalaban at maraming sundalo ang sugatan. Dumating na rin ang sasakyan na magdadala kay Sergey papunta sa bahay ampunan. Sinabi niya ito sa bata at binigay niya ang isang baril na yari sa kahoy bilang alaala ng mga taong nakilala niya dito. Niyakap siya ni Sergey ng mahigpit at sinabi nitong nag-aalala siya sa kaligtasan ni Commander na nagpalambot sa puso nito. Dito nagbago ang desisyon ng Commander at sinabihan niya si Sergey na manatili nilang bilang sarili niyang anak. Sobrang tuwa ng mga sundalo. Kinagabihan ay hinanapan nila ng uniforme si Sergey na pwede nitong maisuot. Kinabukasan ay ginising siya ng commander at binigay sa kanya nito ang kanyang bagong damit. Sinuot niya ito at nagsimulang magtatakbo sa kanilang base.
Sumasaludo pa sila habang tinatawag nila itong maliit na sundalo. Habang tumatakbo ang bata ay umatake ang kanilang mga kaaway sa ere. Kaagad nilang kinuha ang bata at dinala sa isang ligtas na lugar. Paglabas ni Sergey ay nakita nito ang mga sugatang sundalo. Gusto nitong makatulong sa kanyang mga kasama. Pinibigyan niya ng tubig na maiinom ang mga sundalong nauuhaw. Isa naman sa mga ito ay nagpatulong kay Sergey na mabasa ang sulat para sa kanya. May bendahe ang mga mata nito, kaya malaking tulong ito kung magagawa ng bata. Subalit may maliit na problema. Hindi ito marunong magbasa. Ganon pa man ay nagpanggap na lang ito at sinimulang basahin ang sulat. Bumuo ito ng kwento tungkol sa baka. Pero ayon sa sundalo ay wala naman siyang baka. Narinig ito ng ibang mga sundalong sugatan at sinabing sakyan na lang ang bata at nagsimula silang magtawanan. Kaya naman binasa ni Sergey ang mga sulat ng mga ito na nagpasaya sa lahat ng sundalo. Nakita natin na nag-uusap si Commander at ang nurse. Halatang gusto nila ang isa't isa pero wala pang umaamin sa mga ito. Habang naglalakad si Sergey kasama ang Commander ay nakita nila ang isang istasyon ng sundalo na natamaan ng missile. Tinuruan niya ang bata na magtanggal ng sombrero bilang respeto sa namatay na sundalo. Kinabukasan ay nagtanong ito kung anong pwede niyang gawin sa araw na iyon. Inatasan siya ng commander na ihatid ang mga sulat ng kanilang mga sundalo. Mabilis naman niya itong nagawa. Makikitang ibang saya ang nabibigay ng bata sa mga ito kahit nasa gitna sila ng gera. Sumunod na araw ay naglakad-lakad ito palayo sa kanilang base. May dala lang itong panakip sa ulo at ang kanyang nilalarong binoculars. Napansin niya na may paa na gumagalaw na nakatago sa bundok ng Dayami. Dito siya kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang batalyon para masabi sa mga ito ang kanyang nakita. Duda ang ilang sundalo sa bata dahil baka naglalaro lang ito pero sinamahan pa rin nila ang bata. Nagulat sila nang may biglang lumabas na dalawang kalaban. Dinakip nila ang mga espiya at pinasalamatan din nila ang bata sa binigay nitong impormasyon. Nung gabing iyon ay pinakita ng commander ang papeles kay Sergey. Nagpapatunay ito na legal na niyang kukup-kupin ang bata bilang anak at siya na ang magiging tatay nito. Alam ng bata na may gusto ang commander sa nurse, kaya naman sinamahan niya ito kapalit ng kabutihan ng puso ng commander. Ngunit pagdating nila ay may kausap itong iba, kaya naman hindi na lang sila tumuloy. Iniisip ng commander na baka may iba itong gusto. Ilang araw ang lumipas. Umatake ulit ang mga kalaban sa kanila pero sa pagkakataon na ito ay nasa gitna ng laban si Sergey. Nagdadala ito ng bala para sa mga sundalo. Pero inutusan siya ng mga sundalo na bumalik na sa base dahil masyadong delikado sa labas. Sa loob ng base ay napansin ng bata na nagpapanik ang commander at ilang sundalo dahil nawalan sila ng komunikasyon sa kanilang koronel. Inutusan ng isang sundalo para ayusin ang linya nito sa labas. Maya-maya ay sinundan ng bata ang sundalo at nakita niya na lubha itong nasugatan. Tinanong niya ang sundalo kung ano ang kanyang gagawin at siya ang nag-ayos ng linya ng telepono. Pagkabalik ng linya ay nakatawag sila para makahingi ng tulong at dagdag na sundalo. Dahil kay Sergey kaya nailigtas ang maraming sundalo na nandoon. Sunod na eksena ay nakita natin na nag-uusap si Commander at ang nurse. Umamin na si Commander sa nurse nang nararamdaman niya at inalok niya ito kung papayag siya na maging nanay ni Sergey. Hindi kaagad nakapagsalita si Katya nang biglang may dumating na sundalo. Nagbigay ito ng sulat kay Commander at nakasaad dito na kailangan na nila lisanin ang kanilang base. Sumunod na araw, sama-sama nilang nilisan ang base. Naglakad ang mga ito kasama si Sergey. Ngunit habang naglalakad ay may nadaanan silang kalye na puno ng landmines. Bumaliktad ang ilan sa mga sasakyan at may mga nasugatan. Isa sa tinamaan ng kanilang commander. At isa namang sundalo na naging malapit kay Sergey ang namatay dahil sa pagsabog. Naiyak ang bata at niyakap niya ang kanyang tatay. Pero tinuloy nila ang paglalakad hanggang sa makarating sila sa panibago nilang base. Dito ay nakita natin ang kanilang general. Kahit mismo ito ay napahanga kay Sergey. Binati rin ito si Commander sa pagkakaroon ng matapang at maabilidad na anak. Kinabukasan ay pinarangalan ng kanilang buong dibisyon. At syempre hindi nagpatalo ang bida nating si Sergey. Nangako naman ito na ililigtas niya ang kanyang bansa habang ibinibigay ng general ang kanyang badge. Isang gabi ay inatake ang kanilang base ng kalaban. Parang hindi sila mananalo sa pagkakataon na ito. Maraming sugat na natamo ang kanilang commander at nakulong pa ito sa mga gumuhong bato. Nakita ito ng bata at sinubukan niyang matulungan ito. Hindi niya kinaya kaya humingi siya ng tulong sa ibang sundalo at agad naman nilang nailabas bago pa lumala ang sitwasyon. Kinaumagahan binisita ni Sergey ang kanyang tatay sa ospital.
Makikitang kahit si Sergey ay nasaktan ng kanang kamay habang nililigtas nito ang kanyang tatay. Wala na itong ibang pamilya at wala na siyang mapupuntahan. At palagi na siyang makakasama ng grupo saan man sila magpunta. Sa bandang huli ay makikitang lumipat na naman ang kanilang grupo sa ibang base. Maririnig natin sa tagapagsalaysay na marami itong napuntahan ng mga laban. At sa ngayon ay siya ang kinikilala na pinakabatang sundalo. At ang alamat ng kanyang katapangan ay patuloy na kumakalat sa buong mundo.